Help us to live with one another as brothers and sisters. Amen. Ladies and gentlemen, PBS DYLL Radio Pilipinas Iloilo is now officially on the air. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang oras sa Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:05 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa ato nga mga mapisan nga mga mangunguma sa diin man nga bahin sa nga rehiyon sa East. Kumusta ang inyong nga aga? Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang Usapang Agrikultura sa Department of Agriculture Western Visayas kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Ang ikaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante, and of course ang ako niya partner sa Usapang Agrikultura, Mr. John Candelare. Sining aga mga kaabyanan, June 18, 2025. Another day, another topic no nga aton nga pagaistoryahan diri sa Usapang Agrikultura. Aton nga mga mangunguma, mga mangingisda nato, no? Sit back and relax, no? Magpamati sa Usapang Agrikultura parang madugangan pagid ang aton nga ihibalo. Aton nga pagpanguma kag sa aton nga pagpangisda. Anyway, subong nga adlaw sang Miyerkules, nasiling nato no, another day, another topic kay sining nga aga aton pagaistoryahan ining regional standard and quality assurance sa section sa National Food Authority Region 6. And because of that mga kaabyanan, makaupod naton live via Zoom ang Regional Standard and Quality Assurance Officer nga si Mr. Redemptor de la Cruz. Aton pagaistoryahan ano bala ang nagapanguna nga mga responsibilidad no sa Quality Assurance Section sa National Food Authority Region 6. Paano ayhan no gina-assess ang kalidad sa palay no kun humay sa mga buying stations naton. And of course mga kaabyanan, mayroon man kamo opportunity para makahinun-anon with Sir Redemptor kaya pwede nyo i-comment sa aton nga comment section no ang inyong mga pamangkot natuhoy no sa aton nga topiko ang Standard and Quality Assurance Section sa National Food Authority Region 6. Hindi na natin pagpatugayon pa aton nga i-welcome no aton nga mainit nga abi-abihon ang aton nga dinapit sini nga aga sa Usapang Agrikultura ang Regional Standard and Quality Assurance Officer sa National Food Authority Region 6 si Mr. Redemptor de la Cruz. Hi sir, welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo, maayong aga. Mayong aga, Ma'am Hope and Sir John.
So, fresh from Sultan Kudarat ako subong. Yes. Wow. Kamusta ang weather dira sir sa Sultan Kudarat? Well, still the same man dira sa aton sa Iloilo. Mainit man sa adlaw tapos pag-abot sa gabi kay inulan. So, ginatamyaw ko manggali ang tanan niya agapalamati sa aton nga programa subong. So, kung may mga questions ka mo later, pwede ka mo ka-comment para ma-address natin ang inyong mga pangutana. Yes. Excited na for sure ang aton mga tagpalamati Sir Red no agud nga may baluan ining Regional Standard and Quality Assurance section no sa nga National Food Authority Region 6 and because of that no una gid nga pamangkot Sir Red ano bala ang nagapanguna nga responsibilidad sa nga Quality Assurance section sa nga NFA Region 6 no ano ang papel ninyo no sa kabug-usan nga operasyon sa nga NFA Region 6. Well, ma'am, ang papel gid namon sa Quality Assurance Officer since we are buffer stocking, so we ensure nga ang tanan nga stocks naton mapapalay man or mapa-rice, they should be in good and consumable condition. So tanan ini gina-assess namon ang amon mga parameters, ang mga quality standards ang amon nga gina-buffer stock para sa safe nga mga pagkaon para sa mamamayang Pilipino, ma'am. Wow. Amo na ka-importante mga kaabyanan ang trabaho no sa aton nga mga Standard and Quality Assurance Officer diri sa National Food Authority. Sir, paano gina-assess no yung quality o kun ang kalidad sa palay o kun humay sa mga buying stations sa National Food Authority, sir? Well, ma'am, first, ang amon nga ginabaton sina is ang aton nga mga palay halin sa aton local farmers. So, may ara kita mga quality specifications nga gina-require sina. Ang una gid lagi nga gina-check namon sina upon delivery sang aton mga humay is the infestation. So, once there is an infestation, automatic na siya. Reject na siya. So, syempre, ginaano man natin kaya ang infestation nga ini, amo ni ang magapakalain sa aton stocks, magapakasamad. So, losses ni siya kung may infestation. So, first, infestation ang ginalantaw natin sina. Second is ang iya kaugahon. So, since nagapamakalman kami sang wet, so, depende man akong wet. So, kung uga, dapat nakasulod man siya sa aton moisture content nga 12 to 14%. Tapos ma'am, ang aton nga purity. Ang purity dapat sang aton humay nga ginabakal dapat 90% to 100% ang iya katinloon. So, based man abi ni sa amon nga EMW nga gina-require sa aton sa central office. And also, the most important also is the discolored and damaged nga gina-require. So, hindi natin abikis ang mapaktan nga is akon may delayed in drying man ang aton mga farmers. So, dapat allowed lang kita up to 7% nga discoloration kag damage ang aton mga humay. So, amo na ang main parameters ang aton mga humay nga ginabaton. Sir, Tapos, kung sa... yes, sir. Please continue. Tapos, kung sa rice man, ma'am, kung mag-milling kita, so, dapat ang aton nga galing is dapat well-milled rice kita dapat. Dati, may ara kami regular milled rice, may ara well-milled rice. Pero subong, ang gina-require naton for better storage, kag mag-last ang ugas sang iyang storage is well-milled na siya. And also, dapat, inaman Japon ang iya discolored kag damage nga 7%. Tapos ang brokens naton allowed kita up to 40% ang aton nga brokens ang aton kwan. So hindi ni siya premium nga ginatawag ang aton ginagaling nga bugas, pero hasta kita up to 40% brokens. Sir, sino ba lang conduct sa quality inspection sa site? May ara bala someone no nga ara gid mismo sa mga sites naton, mga buying stations naton
to make a quality inspection, or kamo sa region, no, do you need to go sa aton nga mga buying stations or sa site mismo para mag-conduct man sa quality inspection, Sir Red? Well, ma'am, in every buying station, in every warehouses that we have all around Western Visayas, may ara kita quality assurance officer. May isang kita ka quality assurance officer nga patindog dira nga mag-inspect ang aton quality parameters. And also, we have also on-the-spot audit sila or on-the-spot inspection. So right now, during procurement man, from time to time, if available ang mga representative from regional office, naga-witness man kami sa procurement to ensure get nga ang palay nga nagasulod sa aton is within the specifications na gina-require sa aton agency. So, isang din ka magkadto ma'am nga mga warehouses, may ara din na classifier. So, those classifier, may ara na silang nga supervisor man ang aton branch standard quality assurance officer nga galantaw man sa ila. So, akag nagagay. So, kami sa regional office, so, ara man kami for reporting man kag mga suggestions or may mga queries, ara man kami sa regional office man. Sir, no, sa Western Visayas, I don't know kung may ara ka mo sang data, pila ayan yung mga buying stations naton sa Western Visayas, sir, or even sa province of Iloilo? All in all, ma'am, we have 17 warehouses sa aton nga bilog nga region. Pero right now, we only have 16 na lang kay ang Dueñas under siya sa construction with our mapping project. So, naka-close ang aton bodega sa Dueñas. And also, we have buying stations man from our different provinces. So right now, wala pa kita buying. From time to time, kung may mga schedule kita, like in Iloilo, in Iloilo, we have, right now, we have standing 2 or 3 buying station. Apan, kung may mga, may mga schedule. So, same true also sa Capiz branch office, we have 2 buying stations in Aklan and in Capiz. In Antique, we have also, and also in Negros Occidental, we have also buying station there. So, kung ang buying station naton, nagaganar lang na siya kung may mga schedule kita nga mga malayo. Pero ang aton din naka-steady nga warehouses, we have 16 warehouses all over the region. Bastante ini, sir, sa need sa aton sa Western Visayas. Yes, ma'am. Sa akon, ma'am, right now, hindi din siya sapat kay since ang aton volume sang palay naton is madamo. So, mga proposal man, ma'am, nga kita nga kung maka-acquire kita sang lot, donation, so may mga proposal man kapatindog kita sang another warehouses. So, para ma-capture din naton ang mga palay produce sa aton mga farmers. So, like for example, sa Tapas, malayo na ang Tapas para sa Capiz branch office. So, ang nag-cater sa ila is our Dumalag buying station. So, I hope, nag-ano man kami sila nga, I hope na magkaroon kami dira sa warehouse man. And same also here in Iloilo, we have proposed, may mga proposal man sila, ma'am. Pero we hope na mapatupad din na para at least hindi na magkadto ang mga part lang areas natin yung mga farmers sa aton mga warehouses. Pero right now, ma'am, okay pa man diya kung tubo kay since medyo gapaano na ang procurement, medyo gamay na lang ang procurement, so dira gid sila direkta sa aton yung mga buying station. Yes. We agree, no, sir, kay may mga kauturan kita nga malayo sa aton yung mga warehouses or mga buying stations. So hopefully, no, madugangan pa ini sa mga maduson nga mga tinuig, no. Just a reiteration, no, Sir Red, anong mga parameters yung mga ginabasihan nato nagud nga masiling nato, no, nga pasado yung kalidad sang isa ka sample sang humay? Anong mga ginatan-aw naton ang
part bala no sa mga parameters naton yung moisture, yung content, yung purity no kaga damage percentage. Yes, ma'am. Sa aton mga samples sila, ma'am, kay since we have only specifications all over the Philippines na ginasunod. So, ang aton sila nga moisture content for dry is 12 to 14%. Tapos, ang aton wet is 22 to 29.9% kung wet aton niya ginabakal. And then, dapat wala siya presence sang infestation. And also, ang aton discolored and damaged must be 7% below. So once maglagpas sila sa 7% ang iyang discolored and damaged, ma'am, so automatic rejection na siya. So right now, abi ma'am, ang amon nga palay variety lang nga ginabaton is only one. Dati, we have this PD3, which is 7% to 13%. So since ang iya sining during nailing, ma'am, mas manubo ang iya recovery kag ang iya discolor damage mataas, so hindi siya medyo acceptable sa aton mga consumers. So ginano lang gid sa aton central office nga we only have one variety, which is the PD, nga ang iya discolor and damage is 7%. Sir, Kag ang purity niya, yes sir. 90%, must not be lower than 90%. Pero ang amon gid nga may ginahambal sa aton mga farmers. So since for better storage, gina-advise namon ang aton mga farmers nga ipablow nila ang ila palay. Sir, curious lang no, especially for those nga wala pa sang ideya, anong matabo no sa aton nga mga rejected samples? Kung aton sa mga rejected samples sila, ma'am, ginaistorya man na namon ang amon mga farmers nga since amon na ang quality nga ginabasehan namon kay ang aton dabi palay, ma'am, is for buffer stocking. So since buffer stocking we have only 7%, so since gina-buffer stock na naton, upon buffer, upon storage, nagataas man din nagataas sinang iya nga discolored and damaged. So that is why nga nag-set lang kami sang 7% ngayon na kay from that time nga ginagaling na namon, there will be a possibility nga magsaka ang iya discolored and damaged sila. So that's why as much as possible ang amon nga discolored and damaged is only that percent para at least kung magaling na sa namon, ang iya gyapon discoloration kag damage is hindi siya masyado masakit pala sa mata kay we know for the fact nga ang consumer natin is mahilig niya sa white. Yes, So medyo off sa aton yung mga consumer kung may makita sila nga mga pitik bahay. Sir, no, pila ka So amo na sir, no, pila ka beses ginakuha kag ginatest ang mga grain samples halin sa bodega sa National Food Authority Region 6, no? Regular bala ini nga gina-schedule or nagadepende ini no sa order o kon inspection request? Well, actually, ma'am, we have an SOP sina, ma'am, nga upon procurement, once ang isabi ka file namon, mag-reach na siya sang 500 bags, ang isa bala ka file, ang isa ka kamada, automatic na siya subject for quality audit. So, ang aton quality audit, ang iya sinang is every 3 months, quarterly, may ara audit ang aton branch office sina. And then also from the regional office, we also conduct quality audit for the quarterly. And sa aton yung mga rice stocks man niya, aton mga bugas, paglagpas sina, ma'am, sang 3 months ang aton nga bugas, subject na siya for sensory evaluation. Ang sensory evaluation nga ini nga tinatawag, ma'am, is gina-assess namon ang bugas sa iya uncooked and cooked. So ginabasehan ni namon ang iya appearance, ang iya baho, kag ang iya palatability kung ilutuon na namon. So once makita na namon, ma'am, nga medyo nagnubo siya sang amon rating,
So automatic na subject na siya for reconditioning. So kung mag-okay man siya, so okay naman na siya for disposal or for distribution. Pero kung ang iya ginaya ma'am nga rating is poor gid ya ma'am, ginasubject na namon sa ma'am for ano na dayon ma'am, for immediate disposition. Kay once na magnubo ang iya nga rating sina ma'am, may losses na dayon sa aton nga sa aton mga stocks. So dapat from time to time ma'am gina-assess namon ang bugas namon kag amon palay to ensure nga ang quality sang aton palay kag aton bugas ara man gyapon ma-maintain nato. In connection with that, Sir Red, no, nagakondak man bala kita sang random testing? Yes ma'am, we do the random testing sila ma'am, as what I have said, every 3 months quality audit sila ang aton mga branch quality audit team. Every branch sabi ma'am may ara kita quality audit team. Kag tapos sa regional office we have the regional audit team. So ginaano na naton kung may check and balance kita sina kung ara pa siya sa specifications ang aton mga na stored products. And also requirement din namon ma'am always nga gina-check ang mga aton bugas, like for example ang aton classifier, if there is infestation, they should immediately report to the branch standards and quality assurance officer nga para ma-eradicate ang aton mga pests sa aton warehouses. So from time to time may reporting na sila, may assessment na sila sa aton mga gina-stored nga mga product ma'am, which is the rice and the palay. Sir, last question no for the part 1 sang aton nga interview before kita mag-proceed no sa aton nga part 2. Anong kaina na mention ni Sir Red no yung mga parameters nga ginalantaw no sa testing sa quality sang aton nga mga humay o palay? Anong mga instruments, sir, no, yung mga ginagamit ninyo in order for you to determine kung pasado ba yung quality sang aton nga mga palay nga ini? And perhaps, no, kay modern naman kita, anong mga modern technologies ang gina-adopt sa National Food Authority sa testing no sang aton nga mga grain samples? Well, ang aton lagi kung ang mga farmers sila ma'am familiar dira sa bodega namon, ang first na namon na gamit is ang aton test sieve. Daw ayagan na siya para makita nato ng infestation. Second is mag-check kita sa moisture meter. We are using the digital moisture meter. Ano ni siya? KET 450 ang atong ginagamit. Digital ni siya. Modern ni siyang aparatus ma'am para mag-check sa aton moisture meter. Ang aton moisture meter ngayon na is not only ginagamit sa palay. So tanan nga grains ginagamit, pwede na gamiton ng aton moisture meter. And then also we are using the digital platform scale para mag-measure sang percentage ng aton nga purity, and also sa aton discolored and damaged ano na siya, basic na siya sa kumbaga ginalantaw na namon ocular inspection na ang aton ang aton discolored and damaged. So we have a lot of and also sa during nailing ma'am, we are using staining solution to determine if pasado siya sa aton nga parameters, which is well milled. So we have in the laboratory we have also our chemists nga nag-himo sang chemicals para ma-determine ang degree sang milling natin sa aton mga bugas. So kung sa mga apparatus, we have a lot of apparatus na ginagamit sila ma'am during our conduct of inspection. So not only 1 or 2 apparatus ang among ginagamit, at least we have mga 5 apparatus na ginagamit to determine the specifications of our palay ma'am and ang aton nga rice. So there you have it mga kaabyanan, ang part 1 no sa aton nga interview
with Sir Redemptor de la Cruz, no, ang Regional Standard and Quality Assurance Officer sa National Food Authority Region 6. Madamo na kami nabalaan, Sir Red, no, pinaagi sa imo nga mga ginpatpat, no, sa unang bahin sa aton nga interview. Later aton man patpaton, no, kung paano bala gina-assure sang NFA ang quality sang bugas, no, nga ginapanagtag during relief operation. Kay balaan man naton, no, ang mga bugas nga ginapanagtag naton sa aton nga mga kauturan nga apektado sang baha, sunog or iba't pa nga klase sang kalamidad, no, nagikan sa aton nga National Food Authority. So later igapatpat man na sa aton ni Sir Redemptor de la Cruz, ang aton nga Regional Standard and Quality Assurance Officer. So magabalik lang later, no, si Sir Red para sa second part sang aton nga interview. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang usapang agrikultura. Ako si Felicidad Castro Caballero, isa ka presidente sa Masaroy Farmers Association. Tribo sa Panay Pitman sa Masaroy, Kalinot. Kung hindi kami develop sa Masaroy, tamaan di ka buhay, bisan sa kabataan namon, ang dalan kung hindi kami improbar, hindi kami pagbuligan sa gobyerno. Kung parimbawa, ay kami ginbuligan ka 40, kag LGU, siguro diyang among palibot tamaan ka karikong pala kay duro nga tanong dito karon na daw tamaan ka sana at may tigibuligan makamig 40, bitawan kami sa project, mga cut flower, tapos mga tools para mas among pag-iubar ka mga cut flower. Tapos, nag-training pa rin kami sa mga organic namon, nagamit mo namon sa aming cut flower. Salamat man sa 4K nga nagbulik namon, paagi mo sa LGU nga nag-support. Kag sa mga membro ko di, kay Kap, kay kuno ay si Kapitan ka dyan, mga kaimaw ko nga kagawad, why mo dyan siguro matuman. Kaya ginsuportahan na ako, di padayon aming project. Ibsan si Kapitan, dyan magaling na nag-support na namin. Salamat sa po. Ako gali si Rosel Sinagan Kasipi, ang sekretarya ka 4K Project diya sa Masaroy. Also, cultural master ka Barangay Masaroy, parte sa Epic Chanting, embroidery panubo, kag mga oral traditions. Ako ang nagatudlo diya sa mga bata kada Sabado sa pagpangalasi sa kultura. Sa unang panahon, ma'am, ang kultura naman sa pagpanguma, uso sang una ang kainin, ang ginatanom katao, inang mga maligay, mga dumaan, mga paray, mga bisya, sari-sari, mga sobra 20 klaseng mga bisya. Narin sang orihin man, nagtinga man ang tao, ay tuigan ang kainin, nagtinga man ang mga tao sa orihin tubo, nga magpalapa, nagpundar katranman, inang pundar lanas. Ginakarbaw lang sang una o kung ginapada lang ka ginasadol ay walipat makinaryas. Di amoy na nga nag-angat-angat na Masaroy sa partis pagpanguma, nagtanong do kami mga baridad na halin sa DE na ginasupuro karman sa barangay ay nakita mananda nga nagatinga ng kaayukan. Kami diya sa barangay Masaroy, may mga tinutuyo man na nagsanyod pagid ang among barangay parte sa pagpanguma. Dapat pagid ay gintawaan na kami kahigayunan nga makaambit ka dyang project kapurti nga hanggad gid ang mabulik sa among pangabuhian. Kag kami man gusto gid nga mag-uswag ang 40 project diya sa Masaroy para mag-improve man ang among pangabuhi. Ang aton lang nga suportaran pagid kami kung anong mga kinahanglanon na pwede man matao ba na hindi man madudlay sa takadiing kinahanglanon naman paagi sa pag-improbar pagid ka amon. Okay, madamo gid na salamat. Kami diri sa Panay Bukidnon, madamo gid na salamat. Bye-bye.
Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 5:34 sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa giyapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrichante and of course, ini ang usapang agrikultura sa Department of Agriculture Western Visayas kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Sa giyapon mga kaabyanan, makaupod naton ang Regional Standard and Quality Assurance Officer sa National Food Authority Region 6, si Mr. Redemptor de la Cruz, no? All the way from Sultan Kudarat, nagbugtaw sang temprano para nga makaistorya kita mga kaabyanan. Subong nga aga, diri sa usapang agrikultura, agot nga may istoryahan ining quality sa mga palay sa ato nga National Food Authority. And of course, unahon naton dira, no, kay tina-mention na naton kaina, ining ginahimo, no, nga quality assurance sang aton nga National Food Authority sa mga bugas o kon relief, no, nga ginahatag sa nga mga naglain-lain nga mga agencies naton, sa mga kauturan naton nga apektado sa mga naglain-lain man nga mga kalamidad. So Sir Red, no, ano ba lang ginahimo sang NFA Region 6 agud nga masiguro nga ang ginahatag nga humay sa aton nga relief operations luwas, no, or pwede gid makaon sang aton nga mga kauturan? Well, ma'am, ang amon ginahimo sila, ma'am, before pa lang sila ma-disperse na or maihatag natin sa aton yung mga relief agencies, may ginakanda kita sina nga sampling sa aton yung mga bodega. Tapos ma'am, gina-assess na namon if there is infestation bala or ano na namon, ginalutuan din na namon from time to time ang mga samples namon na nakuha sa bodega. So to ensure nga pasok gyapon siya sang aton nga sa aton standard. So wala namon na gina-release ma'am ang isa ka rice stocks kung hindi siya makapasar sa amon nga sensory evaluation. Mm-hmm. Sir, there are times, no, nga nagadugay sa bodega yung mga bugas, no, or humay nga ginahatag sa mga relief operations naton. Ano pala kalawig, no, yung allowed, no, nga i-stock ining mga humay from the National Food Authority? Well, ma'am, ang aton sina, ma'am, wala man bina siya expiration ng aton yung mga bugas. Mm-hmm. So, mahamto lang na natin nga expired na siya kung hindi na siya kapasa sa aton ng sensory evaluation. So, since gas storage kita, we do also the pest control to ensure nga wala siya sa infestation, free from infestation. Sa aton mga warehouses, ma'am, may ara gid na kita pest control officer. May ara gid na sila schedule nga for pest control to ensure nga wala may kalulupat, wala mga ukaw, kag kun may makita nga mga infestation sa aton mga kamada, gina-ensure gid na nila nga ma-eradicate nato ang aton yung mga pests. So maggalas ang aton mga bugas, ma'am, as long ang aton yung mga pest, ang aton nga bodega is mga warehouse personnel is gina-maintain nila ang ang cleanliness kag ang pag-conduct sang pest control naton regularly. So kung hindi regular ang aton nga pag-conduct sang assessment kag pest control, magadamo kitang infestation. So since kung magdamo ang infestations, another gastos kita pag-abot sa reconditioning sinamambi sa bugas naton. So to ensure gid permi nga okay ang quality sa aton bugas, ang pest control officer naton ara gina permi man naga-monitor sang aton yung mga rice stocks. Actually, Sir Red, no, wala man sang problema kung ara sa warehouse ang aton nga NFA because nga may mga quality controllers kita, no, nga naga-monitor. However, once nga mabakal na ini, Sir Red, no, kang aton nga mga, for example, mga
mga agencies man naton, partner agencies like DSWD and also ang LGUs naton, may mga warehouse man sila nga ila, no? May control pa ba ang NFA sa mga nabakal na nila nga mga humay from NFA, Sir Red? Well, ma'am, kung na muna ang magkakatabo, ma'am, is for example, as I will mention lang, 2023, I think. So, may nag-withdraw ang isa ka agency naton. So, gin-storage na nila. So, since sila, gin-store lang nilang inabuga sa gin-withdraw sa aton, wala man nabi sila pest control officer nga nag-conduct sang aton nga sang amo na nga bagay, ma'am. So, pwede kita sina man sa ila, ma'am, sang makalend kita sa aton health. Pero wala pa kita control na sina. So, since sa ila na ang stocks, so sa ila na ginaya, ma'am, kung paano nila i-store ang ila mga rice stocks na gin-withdraw sa aton in good and consumable. So, if ever may problem man sila, ma'am, with regards sa infestation, ara man gyapon kami, ma'am, para mag-lend sang help sa ila. Wala man kami hindi kami magbulig. So, since we are only one Filipino, so help man gyapon kami sa ila. Like for example, sa DSWD, so since nga hindi pa nila ma-dispose pag magkaroon sa infestation, ga-contact man na sila sa amon, ma'am, kung paano mabuligan sila. Okay. Do, kumbaga, buruligay, no? Ng aton yung mga nagkalain-lain yung mga ahensya sa gobyerno, including ang aton yung mga local government units man, no? Yes, especially, pwede man sila maka-request sa aton yung National Food Authority, no? In case kinahanglan nila, no? Sa bulig, especially sa pag-stock, no? Sang ilang mga ginbakal nga mga humay from NFA Region 6. Sir, speaking of the pest control officers naton, mga naglain-lain yung mga officers naton sa aton yung mga warehouses and aton yung mga buying stations, no? Paano naton sila gina-train agud nga naka-adapt sila, no, sa mga nagkalain-lain yung mga pagsulundan sa pag-quality or assure, no, sang quality sang humay o kunpalay sa aton yung mga buying stations. Do we conduct regular trainings, no, sa aton yung mga personnel, Sir Red? Yes, ma'am. For our quality assurance officers, ma'am, we do nakandak kami, ma'am, training sa ila, refresher course and training course. Every year, ma'am, refresher course. So, once before procurement season, magakandak kita refresher course sa mga quality assurance officer naton. So, for now, this year, ang amon nga schedule sa amon refresher course will be in August, first week of August, ma'am. So, before na mag-procurement season na naman, so before harvesting na naman. So, dira pa ang time na medyo wala procurement season. So, tanan niya classifier sila, ma'am, gina-equip na sila, gina-train na ulit, niwat sila, gina-refresh ulit ang ilang mind. Kung may mga bago kitang mga ideas or mga gina-equip na sila. And also sa atong pest control officers, ma'am, so since licensed certified pesticide applicator na dabi atong mga pest control officer, every year may symposium gina-attenan kami sa under Fertilizer and Pesticide Authority. Before kami mag-renew sila sa amon mga license, may symposium may refresher course man ina sa mga pest control officers naton. Every year So kung hindi na maka-attend ang pest control officer naton, ma-expired ang iya license, so ma-reconduct naman na siya. Hindi pwede mag-pest control officer kung wala license, ma'am, kag wala nakaagi sa symposium. What about sa may quality assurance officers naton, sir? What will happen kung may mga best nga hindi sila maka-attend, no, sa refresher course? Kung may mga time, ma'am, like for example, kung may mga transactions dabi, ma'am,
may ara man na gihapon nga special sa ilang ginahatag. So may maset man na kami date nga tanan gid dapat yung mga quality assurance officers makaagi sang refresher course. So like for example, kung ang isa ka branch office masyado gid sila busy, may ara gid na kami time mandayon nga sila naman dahil is amang batching ang amon pagkandak sang refresher course para ma-cater gid amon tanan yung mga quality assurance officer for the training. Sir, diri sa aton sa Western Visayas, how compliant ang aton yung mga officers sa sining nga classes ang trainings, no? Nga ginahatag sa aton nga National Food Authority Region 6? Well, ma'am, since ISO certified ang Western Visayas Regional Office and also the Iloilo Branch Office, so regular gini dapat namon niya makandak. So kung hindi siya namon makandak, magiging non-compliant kita sa ISO and definitely madulang aton ISO certification. So since gina-maintain nato ng aton quality kit, so dapat every year din na may ara kita symposium and then may ara man kita nga refresher course sila. And also required man na abi sa aton nga sa HR for the development sa aton mga personnel. Sir, ano bala ang base sa inyong assessment, no? Anong mga pagpanghangkat o kung challenges yung ginapangatubang paano sa aton nga quality assurance section? Well, for now, ma'am, ang isa dabi ang big problem gid sina ma'am kisa nga ginatubang sa aton mga quality assurance officer is sa ila man dabi ma'am masakit man ang ma-reject ang palay sa mga farmers natin. Yes. Siyempre balaan man nato ng kabudlay sa mga farmer. Ang pandit sina sa ila is magpaathag bala ma'am sa farmers. Kasi sabi ma'am, attach ang mga classifier bala sa feelings nga ina nga once ma-reject. Amo na kis may mga farmers nga hindi mabaton nga reject ang ila palay. So also ma'am, gina-train man na namon ma'am ang mga classifier on how to deal is may mga rejection bala sa mga farmers. So kaya arabi kita mga farmers nga hindi ginaton gareklamo kay kisa na 888 ang okay, ambal sang iban stricto pero syempre gasunod man lang kita sa standards. Is ang mga problems na gina-face ang aton mga classifier ma'am with regards sa mga reklamo sa aton mga farmers amo man na pero so since dapat hindi gina siya mag-elevate man sa ibabaw, so from from sa idalom gina-istoryahan lang anay gina para ma-resolve ang issue, like for example ang rejection sa mga palay deliveries. Sir, no, if ever nga may ara sang concern ng aton nga mga farmers or aton mga kauturan no sa quality, paano ayhan sila no makareklamo kag paano ini gina-handle sa aton nga quality assurance section? Well, ang pansin na ma'am is like for example ara da ang samples ginaistorya na namon ma'am ang mga farmers nga amo ni ang ilang pansang ila palay. So ginaistoryahan gina ma'am para at least kung magwa ang farmer at least may idea sa sunod nga amo na nga klase nga palay hindi nato mabaton kay kita man dabi ma'am may ginasunod kita nga specifications na gina-require sa aton sa agency. So once dabi nga like for example ang discolored and damage niya is more than 7% na. So wala na siya nakasunod sa aton nga parameters, so automatic reject na siya. So ginaistorya ginanamo ng farmers nga amo ni ang sitwasyon kung nga ano natabo sa palay niya nga amo na nagtaas. Ang isa dabi ma'am nga concern sa mga farmers naton is ang pag-dry sang ila palay. Even though manami ang ila palay, once ma-delay siya in drying, nagasaka na ang iya nga discolored sang ila mga grains. So amo gina-educate natin for me sa farmers nga after harvesting dapat i-ensure gid na nila nga hindi pala
ang tawag sila nga mapadry lagi nilang ilapalay or mapasungawid nilang ilapalay during harvesting para hindi siya hindi siya mag-discolored, ma'am. Kay once sabi nga bago harvest ang isa ka palay, kapin pa kung basa siya, ma'am, so dapat hindi na siya i-close ang sako. So dapat ipasungawon na siya para hindi mag-trigger ang iya respiration na ginatawag. Kaya during respiration, dira tayo nagsaka ang discoloration, ang pag-damage ng ating mga grains. So, ginanamon sa mga farmers, ma'am. Like, for example, also, kung hindi sila kapasay sa purity, gina-advise na namon ang amon farmers na i-blower nila palay. So, subong dabi, ma'am, ang nagkakatabo, before mag-deliver, nagapadala na sila sample sa amon. So, gina-assess na namon ang sample kung pasok sila sa parameters. So, if ever kung may problema sa purity, hinahambala na namon ipablow para wala na problema dahil pag-abot sa bodega. Mhm. Sir, siguro last na lang, sir, no? Anong mapasalig mo pa, no, sa aton nga mga kauturan, especially sa mga farmers nato, no? Bilang regional standard and quality assurance officer sa aton nga National Food Authority Region 6, Sir Red. Well, ang ako nang gid, ma'am, nga ma-advise kag mapasalig sa mga farmers. So, since ang amon agency, ma'am, mahal ang pamakal sa palay, so we are always open nga i-cater ang ilang mga palay sa subong ga reklamo sila nga manubo ko ng presyohanay, pero ara kami permi, ma'am, para sa ila maggiya sa ila nga mag-accept sang ila palay deliveries. And also ang ako ng advice sa ila, make sure man nila nga ang ila palay deliveries is ma'am, in good condition man bala, free from infestation, and also as much as possible kung wala na kita problema sa purity, make sure gid naton nga ipanginan ng atong palay para pasok siya, ma'am, sa standards na gina-require sang NFA. So also, ma'am, before dabi, ma'am, procurement season, may ara man na kita nga ginakandak na ugnayan. Mhm. So kumbaga mga meeting sa mga farmers association, farmers cooperative, sang mga specifications nga gina-require sang NFA. So gina-meeting man na sila, ma'am. Mhm. Tapos ang iba na bisina, may ara pa ginabi kita farmers nga wala man idea, ma'am. So dira na namon ginapaatag sa ila kung ano ang mga buluhaton namon sa NFA. So from time to time may ugnayan gina, ma'am, sa mga farmers man natin. Yes. So, dira nyo maibaluan ng mga kaabyanan nga ang aton nga National Food Authority nag-reach out gid, no, sa aton nga mga manguma, mga kooperatiba diri sa Western Visayas. Sagud nga masiguro, no, ang mga humay nila quality kung pasudlon, no, sa aton nga mga warehouses or mga buying stations sa National Food Authority Region 6. Madamo gid nga salamat, Sir Redemptor de la Cruz, no, ang Regional Standard and Quality Assurance Officer sa National Food Authority Region 6. And again, thank you, sir, no, kay bisan ara ka dira, no, sa Tacurong City, sa Sultan Kudarat. By the way, kanami isang lugar sa Tacurong City. Isa sa mga nanamian ko nga lugar dira sa Mindanao. By the way, ara ka dira, sir, for vacation or for training? Ano, ma'am? Ara ikaw dira, sir, for vacation or training? Hindi siya vacation, ma'am. Actually, ini ang isa ka purpose man, ma'am, nga ginahimo sang NFA. We have cross audit sa region. Wow. So last week, we have auditors, amon man mga counterpart from Region 11, Davao Region, nag-audit sang aton stocks dira sa Region 6. So after nila audit, ako naman din nagkadto sa Region 12 para mag-audit sang ila bugas, nagpalay stocks. So amon ang ginapa namon, ma'am, not only nga internal kami ka-audit, may external audit man kami, ma'am, from so ang iban nga region nag-audit sa ibang region para may check and balance, ma'am. So I'm here sa Region 12 to have a quality audit and assessment sa ila stocks, ma'am. So ano ni siya, although mahambal na ito nga lagaw-lagaw, pero trabaho man Japon. Yes, trabaho. So it's my first time here in Region 12, not my first time in Mindanao, pero first time ko diri sa Region 12 kag
na-amaze man ako. So, I still have until June 25 dire nga para malibot ang Soc-Sargen region. So, damo kita ma-audit dire nga mga stocks. Yes. Madamo gid nga salamat Sir Red kay bisan nga ara ikaw for a working visit no magtrabaho sa may Soc-Sargen ginatagan mo gid kami sa gihapon sang tiyempo diri sa usapang agrikultura para mapaalinto no sa aton nga mga tagpalamati especially sa mga farmers nato no yung work no o kontrabaho sang aton nga Quality Assurance Section sa National Food Authority Region 6. Again, sir, madamo gid nga salamat, maayong aga. Thank you so much, ma'am. It's always been my pleasure, ma'am. Thank you so much. Good morning, ma'am. Nabatian mga kaabyanan si Sir Redemptor de la Cruz, no, ang Regional Standard and Quality Assurance Officer sa National Food Authority Region 6. Mapalaron kita mga kaabyanan kay kikinhatagan din kita sang tiyempo ni Sir Red nga makaistorya no diri sa usapang agrikultura bisan nga masako sila no sa National Food Authority nagalibot sa pungsod Pilipinas sa case ni Sir Red no ara siya sa Soc-Sargen para nga mag-audit sa Region 12. Pleasure is ours, Sir Red, no, nga makaupod ka subong aga diri sa usapang agrikultura. Kag mga kaabyanan, isa naman ka topic ko nga aton nga naistoryahan no ginpatapat naton diri sa usapang agrikultura ining responsibilidad no o kon papel sa Quality Assurance Section sa NFA Region 6. Pagsiguro sa kalidad sa palay no para sa aton nga mga pumuluyong Pilipino. Diri sa Western Visayas mga kaabyanan, we're happy kay as much as possible no may mga warehouses, may mga buying stations kita na nakalapta diri sa Western Visayas. So sa diin pwede dalon no pwede kadtuan sang aton nga mga mangunguma para idalon ang ilang nga mga ginpatubas nga mga humay. And we're also happy to know nga ara gid no ang Quality Assurance Section sang NFA Region 6 agud nga masiguro nga edible no ang mga humay, mga bugas no sang National Food Authority. Ni ang mapasalig sang NFA Region 6 sa aton nga mga konsumidor no nga ang humay or palay nagaagi sa husto nga proseso. And also we're happy to note no nga may coordination ang National Food Authority sa mga nagkalain-lain man nga ahensya sang gobyerno kaangay sang DSWD kaangay man sa aton nga mga local government units para naman no sa paghatag sang kalidad nga bugas para sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan no during relief operations sang aton nga ahensya sa gobyerno. So isa naman ka makabuluhan nga aga nga aton nga natapos diri sa usapang agrikultura mga kaabyanan. Shout out no sa aton nga mga farmers and fisher folk nga nakatutok sa usapang agrikultura. Bay paano nga mangin manami ang inyong nga adlaw sa nga Miyerkules June 8. Kaupod mga kaabyanan sa mga miyembro no sa aton nga engineering team diri sa studio Sir Vermore Aventura. Sir John Magalianes sa transmitter. Sir John, hello. Mga kaabyanan nanging kaupod ninyo, Hope Tarichante kag ining usapang agrikultura, maayong aga.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.